Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila ngunit hindi nakilala agad. Tinanong nila si Jesus, "Ano bang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa sa mga ng pangalay Cleopas, "Kayo po lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam ng mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya na aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula na mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel, na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo. Ano't hindi niyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili mula sa mga aklat ni Moises hanggang sa isinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya'y pinagkapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," ang sabi nila, "sapagkat palugbog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila at nang siya'y kasalo nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at binigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon din ay tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ng 11 at ang iba pang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon, at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Unay nagpakita siya sa mga alagad, unay nagpakita siya ay kay Maria Magdalena. Subalit hindi siya nakilala nung unay napagkamalan pa nga na hardinero. At dito nga sa Ebanghelyo natin, nagpakita siya kay Cleopas at isa sa kasamang alagad na lumilisa na sa Jerusalem, pauwi na sa Emmaus. Hindi nila nakita ang Panginoon. Akala nila isa lamang mga manlalakbay. At yun nga, nagpakita na siya sa kanyang mga alagad. Subalit, hindi pa rin maniwala itong si Tomas na tunay ngang nabuhay ang Panginoon. Sa mga kapatid, ang totoo, bagamat ilang ulit na sinabi ng Panginoon na siya ay mamamatay, subalit muling mabubuhay, ang mga alagad, matapos na masaksihan ng napaka-violenting pagpatay kay Jesus, hindi na sila umaasa pa na si Jesus ay muling mabubuhay. Subalit sa Ebanghelyong ito, napakita ang ating Panginoon sa mga alagad. Sa mga kapatid, ang ating pagninilayan dito ay yung paglalakbay ni Jesus kasama si Cleopas at ang isa pang alagad
patungo sa Emmaus, no? Paano nga ba namulat ang kanilang mga mata at nakilala itong si Jesus? Sa totoo lamang, isang malaking palaisipan na bakit hindi nakilala ng mga alagad itong si Jesus, gayong sila'y magkakasama araw-gabi for 24 hours, no? Hindi nila nakilala ang Panginoon. Ibang anyo, no? Nagmukhang hardinero, nagmukhang estranghero, nagmukhang mangista, yung ganun ang itsura, no? Bakit nagkaganon? Kailangan balikan natin ang sinabi ng Panginoon bago nangyari ang kanyang kamatay at muling pagkabuhay. Sabi ni Jesus sa kanyang maalagad, anuman ang gawin nyo sa pinakahamak ninyong mga kapatid, yan ay sa akin ninyo ginawa, no? Yan ay sa akin ninyo ginawa. Kaya nga nung si Jesus ay muling nabuhay, ang kanyang naging itsura ay isang ordinaryong tao na kailangan balikan natin ang sinabi ng Panginoon. Ano man ang gawin mo sa pinakahamak mong mga kapatid, yan ay sa akin nyo ginawa. No? At yun nga, inimbita nila ang estranghero, ang manlalakbay, inimbatahan nila sa kanilang tahanan, at inalok nilang kumain at magpalipas ng gabi. At may napansin sila. Una ay nagpasalamat, nagpuri sa Diyos at hinati ang tinapay at ibinahagi sa kanila. Nagbalik sa kanilang alaala ang ginawa ng Panginoon nung huling hapunan. No? Ganon din ang ginawa ng Panginoon nung huling hapunan. Kaya bago pa nila mabigkas si Jesus ito, no? Bago pa nila masabi, ang Panginoon, nawala na ang lalaki na kanilang pinatuloy sa kanilang tahanan. Subalit bago doon, nung ipinapaliwanag na ni Jesus ang mga salita ng Diyos, ang Biblia, ang Scriptures, may nangyayari na sa kanilang kalooban. Sabi nga ni Cleopas, our hearts were burning while he was explaining to us the Scriptures. Alam niyo mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon dito upang pagsaluhan ang misteryo ng Panginoon, ang Eucharistia. Dito pa lamang ay nagkakaroon na ng pagpapakilala ang Panginoon sa banal na Eucharistia na ating pinagninilayan ngayon, no? Hari nawa, habang ipinapahayag ang salita ng Diyos sa inyo, habang ipinapaliwanag ng pari sa inyo ang salita ng Diyos, tayo rin ay nagkakaroon ng pagkamulat, no? Nararamdaman din sana natin sa ating kalooban that our hearts are burning while the Scripture is being proclaimed to us, no? Sana ganun din po, na napupukaw din ang ating kalooban sa mga salitang ipinapahayag sa atin at ipinaliliwanag sa atin. At hindi pa yon sa pagpira-piraso ng tinapay. Kung paanong nakilala ni Cleopas ang Panginoon, nang ito'y magpasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso ang tinapay at binahagi sa kanila, sana rin po sa banal na misa, as we break bread in the Holy Sacrament of the Eucharist, nakikita din natin ang ating Panginoon. At palagay ko yun naman talaga ang inyong pagparito upang tanggapin ang Panginoon sa paghahati-hati ng tinapay. At isa pa na ating pagnilayan sa ating Ebanghelyo, itong si Cleopas at ang kanyang kasamahan, nang sumabay si Jesus sa kanila, ang totoo sila ay nililisan na nila ang Jerusalem. No? Nililisan na nila ang Jerusalem. Alam niyo po mga kapatid, sa mga Hudyo, pag binanggit mo sa kanila ang lugar na Jerusalem, no? Jerusalem, para sa kanila ito ay isang lugar ng pagsamba, ito rin ay isang lugar ng pag-aalay ng sakripisyo. Pag pupunta sila sa Jerusalem, may dala-dala silang hayop na iaalay, papatayin at susunugin.
Kaya para sa kanila, pag sinabing Jerusalem, para sa mga Hudyo, Jerusalem is a place for sacrifice. People go there to offer their sacrifices. Kung paanong si Jesus ay nagpunta rin sa Jerusalem at bilang kordero ng Diyos, inalay niya ang kanyang sarili. No? Inalay niya ang kanyang sarili sa krus. Kaya nga po, itong si Cleopas at ang kanyang kasama na iniiwan na ng Jerusalem, sila'y give up na. Parang sa kanilang pakiramdam, bigo na sila, bigo. Bigo sila sa inaasahan nila kay Jesus. Hindi kasi nila inaasahan na si Jesus ay mamamatay na lamang ng ganun sa krus. Hindi man lang lumaban. Ganun ang kanilang pakiramdam. Umaalis na sila, iniiwanan nila ang mga kapwa nila alagad sa Jerusalem at sila'y uuwi na sa Emmaus. Sa mga kapatid, pag nilaya natin, ano ba ang ating Jerusalem? Our place of sacrifice. Unang-una, siguro ay ang inyong pamilya. No? Kayo bilang mga de pamilya, kayong may mga asawa, may mga anak kayo. Your family is your place of sacrifice. At alam kong dumarating sa punto na parang nagiging mabigat ang inyong mga problema. At may mga taong hindi na makayanan, iniiwan na ang pamilya. Iniiwan na rin ang kanilang Jerusalem. Tayo naman mga kapatid, bilang mga magkakapatid na Kristiyano, simbahang ito, our church, our parish, should also be our Jerusalem, a place of sacrifice, a place where we offer what we have, our time, our talent, and treasure. It is a place of sacrifice or offering. So sana po, wag din nating iiwanan ang ating parokya, ang ating simbahan. Wag nating iwanan ang ating mga kapatid na mga alagad at manggagawa. Manapa tayo ay magdulong-tulong upang ang community na ito, ang pamayanan ito, ang sambayanang ito, ay lalo pang magkabuklod, magkaisa, dumami, at marami pang mapagpahayagan upang makilala at ipakilala ang ating Panginoong Hesukristo. May tumayo tayo at pahig natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako